Hello! Welcome to Doktorapedia. Ang pinakamahusay na paraan para maprotektahan mo ang iyong anak sa dengue ay iwasang siya ay makagat ng lamok. Kung maiiwasan mong makagat ng lamok ang iyong anak, maiiwasan mong siya ay magka-dengue. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga insect repellent para sa mga baby at bata o ang mga produktong maaaring gamitin para ang iyong anak ay hindi makagat ng mga lamok, garapata, mga nangangagat na langaw at iba pang insekto. Bukod sa nagiging miserable ang mga bata dahil sa pangangati at pantal na dulot ng kagat ng insekto, maraming delikadong sakit ang maaaring dala ng mga insekto, kabilang ang dengue, malaria, Japanese encephalitis at iba pa. Tatalakayin natin ang tungkol sa mga nabibiling insect repellent, kabilang ang mga tinatawag na natural insect repellent, kung aling mga insect repellent ang mabisa at ligtas para sa mga baby at bata, paano pumili ng insect repellent at kung paano ang tamang paggamit sa mga insect repellent na ito. Para sa iba pang mga tips at kaalaman sa pag-aalaga ng iyong anak, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Tandaan na ang mga insect repellent ay hindi pumapatay ng mga insekto. Itinataboy lang nila ang mga nangangagat na insekto, gaya ng lamok, garapata, pulgas at nangangagat na langaw. Pero hindi nila na itataboy ang mga bubuyog. Inirerekomenda ng CDC at American Academy of Pediatrics o AAP ang paggamit ng mga insect repellent na nakaregister sa Environmental Protection Agency o EPA. Ang mga ito ay hindi inaasahang magbigay ng masamang epekto kung susundin ang mga instructions na nakasulat sa kanilang lalagyan. Kabilang sa mga rekomendadong produkto ay ang mga nagtataglay ng mga sumusunod na active ingredient. Una, DEET. Ang DEET ang unang napatunayang epektibo at ligtas na insect repellent. Dahil ito ay mahigit na 6 na dekada ng ginagamit ng milyon-milyong tao, marami ng datos ukol sa pagka-epektibo at kaligtasan nito. Mayroong iba't ibang concentration ng DEET na mabibili at ang mga ito ay pare-pareho lang ng pagka-epektibo o kakayahan sa pagtaboy ng insekto. Nagkakaiba lang sila sa tagal ng kanilang epekto. Mas mataas na concentration ng DEET, mas matagal ang epekto. Ang 10% DEET ay nagbibigay ng proteksyon sa loob ng mga 2 oras at ang 30% na DEET ay nagpoprotekta ng mga 5 oras. Ang mga concentration na higit sa 50% DEET ay hindi nagbibigay ng karagdagang proteksyon. Para sa mga bata, ang mga insect repellent ay dapat hindi maglalaman ng mas mahigit sa 30% DEET. Maaari mong piliin ang pinakamababang concentration ng DEET na magbibigay ng proteksyon para sa haba ng oras na inyong gugugulin sa labas o sa lugar na maraming insekto. Halimbawa, kung plano nyong manatili sa labas ng 1 oras, maaari mong piliin ang insect repellent na may 10% DEET. Bagamat maaaring magkapantal o rashes sa balat, lalo na kapag mataas ang gamit na concentration ng DEET, ang reaksyong ito ay bihira lang mangyari. Pangalawa, picaridin. Mayroong mga pag-aaral na nagpapakita na ang picaridin ay mas epektibo kaysa sa DEET kontra sa mga lamok at kasing epektibo ng DEET kontra sa mga ticks o garapata. Pero dahil nagsimula lang itong gamitin noong 2005, hindi pa marami ang datos ukol sa pangmatagalang kaligtasan ng picaridin, hindi katulad ng DEET na maraming datos ukol sa pangmatagalang kaligtasan. Gayunpaman, ayon sa mga resulta ng mga kasalukuyang pag-aaral, ang picaridin ay epektibo at ligtas basta susundin ang mga rekomendasyon ukol sa paggamit nito. Gaya ng mga produktong gawa sa DEET, ang tagal ng epekto ng mga insect repellent na may picaridin ay depende din sa concentration ng picaridin. Ang mga produktong naglalaman ng 5% picaridin ay maaaring magbigay ng proteksyon sa loob ng 3 hanggang 4 na oras, habang ang mga produktong may 20% picaridin ay maaaring magbigay ng proteksyon sa loob ng 8 hanggang 12 oras. Gaya ng DEET, bihira din lang ang reaksyon sa picaridin na gaya ng rashes. Pangatlo, oil of lemon eucalyptus o OLE. Kapag pumipili ng mga insect repellent na gawa sa oil of lemon eucalyptus, hanapin ang mga produktong nakarehistro sa EPA. Mayroon kasing mga produktong
produkto na hindi rehistrado, kaya hindi sigurado ang kanilang pagka-epektibo at kaligtasan. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Ang mga produktong may 8% hanggang 10% na concentration ng oil of lemon eucalyptus ay nagpoprotekta ng hanggang 2 oras. At ang mga produktong naglalaman ng 30% hanggang 40% na oil of lemon eucalyptus ay nagbibigay ng 6 na oras na proteksyon. Ang mga produktong may oil of lemon eucalyptus ay bawal gamitin sa mga batang wala pang 3 taong gulang. Dobleng pag-iingat din ang kailangan sa paggamit ng produktong may oil of lemon eucalyptus dahil ang oil of lemon eucalyptus ay mas delikado sa mga mata kumpara sa DEET at picaridin. Ang mga produktong may pure oil of lemon eucalyptus ay hindi pa na-test para sa safety bilang mga insect repellents at hindi nakarehistro sa EPA bilang insect repellent. Kaya ang mga ito ay hindi inirerekomenda. Kabilang sa mga itinuturing na natural na mga sangkap na panlaban sa mga insekto ay ang mga essential oils na galing sa mga halaman gaya ng citronella, geranium, peppermint at soybean. Ang mga ito ay itinuturing na ligtas pero hindi pa sila naaprubahan ng EPA bilang mga epektibong insect repellent. Bagamat karamihan sa mga ito ay nakapagtataboy naman ng mga insekto, ito ay nagagawa nila sa maikling oras lamang. Hindi sila kasing epektibo na mga insect repellent na may DEET, picaridin o oil of lemon eucalyptus na mga aprobado ng EPA. Dagdag dito, ang ilang natural na insect repellent ay maaaring magdulot ng iritasyon sa balat. Ang iba pang mga produkto ay hindi napatunayang epektibo sa pagtataboy ng lamok. Kabilang sa mga hindi napatunayang epektibo ay ang mga wristband na ibinabad sa chemical repellents at mga ultrasonic device na naglalabas ng sound wave para itaboy ang mga insekto. Kung gusto mong gumamit ng natural repellent at iba pang alternatibong repellents, okay lang kung hindi ka naman nag-aalala at sa tingin mo ay walang malubhang sakit na dala ang lamok at iba pang insekto sa inyong lugar o sa lugar na inyong pupuntahan at ayaw mo lang makagat ng lamok o ng ibang insekto ang iyong anak dahil iniiwasan mo lang na siya ay magkaroon ng pantal. Pero kung ikaw ay nag-aalala sa kalusugan ng iyong anak, gaya halimbawa kung kayo ay nakatira o pupunta sa lugar na malamok at maraming nagkakadengge, dapat ay manigurado ka na at gumamit ka ng mga produkto na may insect repellent na aprobadong epektibo ng EPA gaya ng DEET, picaridin o oil of lemon eucalyptus. Kaya bago mo bilhin ng isang insect repellent, i-check mo muna kung ang produkto ay rehistrado at aprobado ng EPA. Tandaan din na ang pagka-epektibo ng insect repellent ay naaapektuhan ng pawis, kontak sa tubig at pagpunas ng damit. Kung pinaghihinalaan mo na ang iyong anak ay nagkaroon ng reaksyon sa isang insect repellent tulad ng pagkakaroon ng pantal o rashes, itigil mo ang paggamit ng produkto at hugasan mo ang balat ng iyong anak gamit ang sabon at tubig. Magkonsulta agad sa doktor at dalhin mo ang lalagyan ng insect repellent. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.